Amen. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoong Jesucristo, O Sovereign Holy Spirit, Diyos Ama naming dakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay naririto, nagpapakumbaba. Kailangan po namin, Panginoon, ang iyong pagsama. Kailangan po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa lugar na ito. At dalangin po namin, O God, gawin mo po ang aming mga puso na kagaya ng isang lupa, matabang lupa na handang at tumanggap ng buto, salita ng buto na nagmumula sa iyo. Nawa, Panginoon, sa aming pong pakikinig, kami po ay turuan mo. Kami po ay baguhin mo, Panginoon, patungo sa iyong direksyon, patungo sa purpose, O God, na inilaan mo po para sa amin. Maraming salamat po. I-encourage po kami ngayong gabing ito. This is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, at lahat ng handang makinig, magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una, netong week po kasi, nagkaroon po kami ng mga rush projects sa company. And then may mga inassign po sa akin na hindi ko alam, parang binigay lang, tapos bahala ka nang gawin mo yan. Ito yung mga kailangan makita, ganyan. But pag mga ganun po kasi, ako po kasi very detailed po ako. Sabi ko, pag gagawa ko ng isang bagay, alam ko kung paano gagalaw, paano, anong mangyayari, anong output, ano yung kailangan in the middle of process, para mas solid yung matatapos ko. So ganun yung process ko talaga kapag ako po ay nag-work. Although, parang binigay lang, hindi kailangan mabilis, kailangan matapos mo agad. Ganyan. But praise God kasi neto mga nakaraang days, talagang nakakapagod siya mentally, pero may kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Ayan, nagpapasalamat ako for that. And by Thursday, kasi holiday po kahapon, natapos naman po. Thank you, Lord. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy po namin na Bible study. Ayan nga po na testify ni Rem na 4th week na po namin. Nagpapasalamat po ako doon na every week po may mga first-timers. May 2, may 5, may 1. Praise God po. At nagpapasalamat ako kay Lord na pag yung mga first-timers umattend, the next week, yung una kasi nahihiya pa sila eh. The next week, parang inaangkin na nila. I mean, at place na sila. Una mahiyain, the next week, ang lakas na kumain, mga ganon. Ganon sila talagang inaangkin na nila. Tapos po, netong Friday, holiday po kasi, tapos na po yung exam week nila. So nag-iisip ako, aatin kaya itong mga to? Hindi, 2 umattend, okay lang. Pero praise God, kasi sila pa po yung nag-sked. Di Friday po, 1:00 pupunta po kami. At nagpapasalamat ako kay Lord, kasi hindi lang sila umattend, may in-invite pa, may isa po kaming first timer. Thank you, Lord po. And yun nga po talagang nag-plan kami. Sabi ko, eto na plan natin by next school year, magkakaroon tayo ng IRAC. IRAC pa lang, Kuya Jack. IRAC sa Jollibee. Ayan, sabi ko. Ayan, kayo po. So, nanonood na. Ayan. Sem-ender. Ayan, po. Sem-ender na IRAC. So, praise God. No? So i-invite din po natin sila dyan. So, thank you, Lord, for that. And I believe na mas marami pang mako-connect at nagsisimula pa lang ang gawain ng Diyos sa STI. Amen. Ayan. And nagpapasalamat din po ako sa Lord, sa patuloy po namin sa business po. Nasama po kasi ako sa business nila, Brother Joros, Brother Bon, kasama ko rin po si Brother JM, na yung mga t-shirt po na t-shirt printing, ayan. So ako po yung nag-design doon. So praise God kasi ma-involve po sa kanilang business. And glory to God, maraming mga po nag-order. Plug na po, baka. Ayan. So thank you, Lord. Baka naman. Thank you, Lord, for that opportunity. So ngayon po, tayo po ay mag-proceed sa ating word for this night. At since we are in the growth in ministry, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang title po ng pag-uusapan natin ngayon ay ito po, Servant Core. Ayan. Servant Core. Alam ko po, nakikita nyo po madalas sa mga My Day ng mga kabataan. No? May nakalagay kunwari, IRAC Core. Mga ganyan. Hindi naman po nabago yung meaning ng core, pero ang ibig sabihin lang naman dyan, yung foundation. Kunyari, nakita nyo, IRAC Core, tapos nakita nyo yung mga videos,
masasaya, makukulit, di ba? Nagpe-praise and worship, nagtatalunan. Ibig sabihin, yun yung core ng mga kabataan. Okay? So sa atin, ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang core ng isang servant? Okay, since we are in the growth in ministry, tayo pong lahat ay servant ng Panginoon. Amen? Amen. So ang ating pong key verse ay matatagpuan in 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi po dito, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain." Praise God. Basahin po natin sa Tagalog. Ayan. Kasi ang Bible ko po sa bahay, Tagalog po eh. So ito po yung sabi sa Tagalog. "Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya." Praise God. No? So ito po yung pag-uusapan natin at isang point lang po tayo ngayong gabi. No? At sasagutin natin, paano ba tayo magiging matatag? Paano ba tayo hindi matitinag? At paano ba tayo magiging masipag sa ating paglilingkod sa Panginoon? Isa lang po ang point natin. Ito po, next po. Point po natin is be committed. Ayan. Para ikaw ay maging matatag, para ikaw ay hindi matinag at maging mas masipag pa, kailangan mong maging committed. Hindi ka dapat kikitid. Diba? May iba yon. Kailangan committed sa ating Panginoon. Gusto ko po kayong dalhin sa isang story na very familiar tayong lahat. I believe, ako nung bata pa lang po ako, naririnig ko na po itong story na to. At ito po, dahil naririnig ko siya madalas, naging favorite ko na rin po itong story na to. No, ito po yung story nila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ayan. Kasi kapag titignan po natin, in terms of pagiging matatag, pagiging hindi matitinag, at palaging masipag sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, parang silang tatlo yung pasok na pasok. Pag tinignan natin, ano ba yung matututunan natin at paano ba natin mai-apply sa ating mga buhay at paano tayo mas magiging committed pa sa ating paglilingkod. Basahin po natin, magsimula tayo sa Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Ayan. "Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, to King Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And he will deliver us from your majesty's hand." Verse 18. "But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Para po, gusto ko lang po magbigay ng brief background. Ikakwento ko na lang din po saglit. Si Shadrach, Meshach, at Abednego, they are prisoners of war. In their time po. Mga prisoners of war. They are not from victory. Hindi sila from victory. Sila galing sa panalo, galing sila sa talo. They are from defeat. Kaya nga, yung mga Israelites, talagang mga bihag sila ng mga taga-Babylon. Nakita nila yung kanilang mga hari, pinatay, kanilang mga prinsipe, kanilang mga tauhan, talagang pinatay. At nakita po nila sa kanilang bansa ay inalipin. Meron pong isang psalm na nagdi-describe yung position nila, yung naranasan nila. Psalm 137, sabi po dito, in verse 1, sabi po nung writer, "By the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion." So ito po isang point of view ng isang exile doon sa Babylon. So jump po tayo in verse 4. Ito po yung ginagawa sa kanila. "How can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? If I forget you, Jerusalem." Kasi po nung na-capture po sila yung mga taga-Israel, ang ginagawa po sa kanila is pinag-aaral sila ng language ng Babylon. And also, pinapakain din sila ng mga pagkain ng Babylon, mga taga-Babylon. "May my tongue cling to the roof of my mouth if I do not remember you. If I do not consider Jerusalem my highest joy." Kumbaga, ang ginagawa ng mga taga-Babylons or Babylonians
They are erasing the identities of the Jews. Pinapaaral sila ng language, yun nga, pinapakain sila ng mga ayaw nila. Ito pa, verse 8 to 9. Ito, matindi ho to. Daughter Babylon, doomed to destruction. Yung writer po kasi ng Psalm 137 is in intense feeling. Talagang malungkot siya. Kaya by the rivers of Babylon, we sat sad, di ba? Malungkot siya. Ito yung parang panalangin niya na, Lord, kung ano yung ginagawa ng Babylon sa amin, gawin mo rin sa kanila. Ito po yung nangyayari. Daughter Babylon, doomed to destruction, happy is the one who repays you according to what you have done to us. Verse 9, ito matindi to. Happy is the one who seizes your infants and dashes them against the rock. Yung mga kabataan daw noon, yung mga baby noon, infants, hinahampas sa pader. Ganon katindi yung nangyayari. At ito yung nakikita, ito yung naranasan ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego. Nakikita nila yung mga kababayan nila, inaalipin, yung mga bata, pinapatay, hinahampas niya sa pader eh. So talagang talo. Hindi sila galing sa miracle eh. Talo sila. Kaya sa Babylon po kasi, ang culture po nila is worship, king worship. Sinasamba yung hari. Diba? At si King Nebuchadnezzar, tinatawag siyang King of Kings or God King nga ang tawag sa kanya. Pag dineclare niya, siya ay Diyos. At pag siya ay Diyos, dapat lahat ay susunod. Kaya nga numating sa time, nung Daniel chapter 2, nagkaroon siya ng dream. Sabi niya, nagkaroon siya ng dream. Tapos gusto niya ma-interpret, di tinawag niya lahat ng magicians, lahat ng sorcerers, lahat ng wise men. Sabi niya, bago niyo i-interpret, sabihin niyo muna yung dream ko. So walang nakahula. Anong dream niya? So sabi niya, papatayin ko lahat ng wise men. So ito naman si Daniel, sabi niya, kaya kong interpret yung dream dahil yung Diyos na pinakamatalino sa lahat ay pinaglilingkuran ko. So to make the long story short, pumunta si Daniel sa king, sinabi niya yung dream, ininterpret niya yung dream, natuwa yung hari kasi eksakto tumpak, sabi ng hari. So ginawa siyang parang in charge in Babylon. Tapos nagpetition po si Daniel. Sabi niya, si Shadrach, si Meshach, Abednego, gawin niyo rin pong in charge. Dahil natuwa yung hari, sabi niya, sige, gagawin natin in charge. Nilagay sila in the affairs of province of Babylon. Okay, so Daniel chapter 3, ito po yung binasa natin kanina. Alam po natin yung nangyari, yung hari, si King Nebuchadnezzar, nagtayo ng golden statue. Malaki, golden statue. Na pag pinatugtog yung music, dapat lahat luluhod, dapat lahat sasamba. Hindi naman nasabi ko anong music noon, baka pag budots yan, kailangan lower. Lower, kailangan luyukod So, di natin alam. Pero yun yung sinabi. Pero si Shadrach, Meshach at Abednego, dahil they are servants of God, sila ay lingkod ng ating Panginoon, hindi sila lumuhod, hindi sila sumayaw ng budots. Ayan, pero nagalit yung hari. So pinatawag sila, tapos tinanong, totoo ba na hindi kayo lumuhod nung tumugtog yung music? Si Shadrach, si Meshach at Abednego, sabi nila, hindi na po namin ipagkakaila. Yun yung Daniel chapter 3. Hindi na po namin ipagkakaila na alam po namin, kami ay mamamatay. Alam po namin, ipapatapon kami sa pugon. At kahit ipatapon po kami sa pugon, kami po ay hindi luluhod sa Diyos na ginawa mo o sa any statue na ginawa mo. At ang paglilingkuran lang namin ang Diyos na buhay. Yun yung sabi nila, Shadrach, Meshach at Abednego. So nagalit yung hari, sabi niya, sige, ganun pala. So yung pugon, pinasilaban, pinalakas yung apoy ng 7 times. 7 times hotter. Tapos meron pong mga mighty men or mga strongest men of Babylon, hinawakan sila Shadrach, Meshach and Abednego. Nung ipapatapon sila, una pa namatay, yung mga mightiest of men. Malalakas po ito So ganun po kainit yung apoy. Ganun po kainit, ganun katindi yung apoy. At alam po natin yung story, di ba? Naligtas sila ng Panginoon. Praise God for that. At dahil po alam natin yung story, di ba? Minsan sa movie, alam mo na yung ending na panood mo na, pag pinanood mo ulit, nai-excite ka pa rin naman, pero parang dahil alam mo na yung ending, na-overlook mo na yung mga tao doon sa story ay tao rin. Na parang, sila Shadrach, Meshach, dumaan sa apoy, di nasunog. Basic.
Parang gano'n eh. Basic lang kasi kasama nila si Lord eh. Pero these are real people. Sila po ay real humans. Humans with feelings, humans with reaction, humans with emotion, and humans with limitation. Kaya nga sabi nila eh, kahit ipatapon mo kami, masunog kami, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, kahit hindi. Teka, kahit hindi? Baka gano'n yung sabi ng isa, kahit hindi. Hindi, kahit hindi. Hindi kami sasamba sa'yo. Yun yung sabi niya, kasi may limitation din sila eh. At ito pong mga taong ito, ayan, ito pong mga taong ito, young people ho sila. Pumipiyok din yan. Ito mga tao, young people din sila. Again, they are real humans. Dahil alam natin yung ending, minsan na-overlook natin eh. Diba? Ililigtas naman sila ng Panginoon eh. But they are real humans. At ang mga tao, walang gustong masunog na tao. Sino po dito ang napaso na? Diba? Nung maliligo ka pa nga lang ng mainit na tubig, diba? Mainit na tubig. Hindi, maligam-gam lang. Maligam-gam na tubig. Parang pag sobrang init, parang ayaw mo na eh. Diba? Ang gagawin mo, dadagdagan mo pa ng malamig na tubig para sakto lang. Diba? Wala pong tao ang gustong masunog. Diba? At sila din, ganoon din sila. Ayaw din nilang masunog. Pero they have faith. Sabihin din, they have faith. And faith is not just what we say or what we declare. Hindi ito yung, may faith ako, kaya ko yan, may faith ako. Hindi lang siya yung sinasabi mo. But faith is a commitment until the end. Ang pananampalataya po is a commitment until the end. At ano ba ang commitment? Commitment is sticking to what you said you do. Diba? And it, long after the excitement has disappeared. So kumbaga, ang makikita mo ang taong committed, kapag sinabi niya, hindi, gagawin ko to. Kahit hindi na siya excited, gagawin niya pa rin. Kahit wala na yung hype, gagawin niya pa rin. Yun ang commitment. Diba? Lord, isusuko ko ang buhay ko. Kasi convenient eh. Wala na. Walang commitment. Tapos di na sumunod. For example, ito po, I believe makaka-relate tayong lahat sa pag-ibig. Makaka-relate niya si Miko eh. Sa pag-ibig, ayan. Love requires commitment. Amen? Amen. Di ba? Pag pinili mo yung taong mamahalin mo, merong commitment. Tama? Di ba? Kapag pinili mo siya na yung mamahalin mo, dapat committed ka. Hindi siya yung butterflies in the stomach. Wow, ganyan, no? Pag kinilig ako, ay, siya na yan. Ganyan. So, hindi po ganun ang love, di ba? Kaya nga may mga tao na kapag nawala yung spark, di ba? Pag nagising daw sila, isang umaga, wala na daw yung spark, wala na daw yung butterflies in the stomach, baka LBM lang yung baka LBM lang yung butterflies in the stomach eh. Pag nawala na yung spark, sasabihin, ayoko na, it's not you. It's, ganyan, no? Parang, di ba? Parang hindi, walang commitment eh. Pero ang commitment po, because you commit, kahit anong mangyari, you will do it. Diba? Ang feelings, nagpa-fluctuate, pwedeng mawala ang feelings, pero ang commitment, hindi nawawala. Amen? And faith is a commitment. Pag nag-commit ka, walang iwanan, walang bitawan. Amen? Diba? Last time po, nung last Friday, isa po talaga sa mga prayer ko, Lord, i-connect mo ako sa mga taong magi-invite. Pag kinonnect mo ako dito, tapos nagkaroon ng Bible study, i-commit ko yung buhay ko, magba-Bible study kami, kahit anong mangyari, sabi ko. Last Friday, bago, kasi Bible study namin, 5:30, mga 4, umulan ng malakas. Ako po kasi, ayokong umaalis nang umuulan. Parang ang hassle, di ba? Kasi nagmamotor pa, ganyan. Tapos, baha, dadaan, daming baha. Tapos may mga lubak pa, di ba? Tapos pag tubig, ganyan, tagadog talaga eh. So parang, ang hassle. Sabi ko, magkakapote pa ako. Waterproof yung kapote ko, pero nagmo-moist eh. Basa pa rin sa loob, parang ganyan. So parang ang hassle. Cancel ko na lang kaya. Yun yung nasa isip ko. Pero bigla akong, bilang may pumitik eh, parang tinapik ako ng Sovereign Holy Spirit eh. Di ba nag-commit ka? Parang ganun yung sabi sa akin. Oo nga no. So after noon, nagbihis na agad ako, nagkapote na agad ako, malis na agad ako. So praise God no, kasi si Lord, pinapaalalahanan din tayo mag-commit.
Amen. Ay, yun yung naging yung naging experience ko. Sabi ko nga, pag sinabi ko, pinag-pray ko to, sabi ko, magko-commit ako. Umulan, bumagyo, pupunta tayo, matuloy tayo. Yan. So dapat tayo rin po mga kapatid, no, kahit anong mangyari, no, patuloy tayo sa ating Panginoon. Ang tanong, magko-commit ka ba? Paano? Eto tanong. Paano pag hindi na sinasagot yung mga prayer mo? Magpe-pray ka pa ba? Paano kapag hindi ka pa binibless ni Lord? Magbibigay ka pa? Diba? Bibitaw ka ba? Hindi. Dapat hindi. Meron tayong commitment sa Panginoon. At alamin po natin, talagang itatak natin sa isip natin na ang Diyos natin, hindi lang siya ang pinakamabuti, hindi lang siya ang pinakamakapangyarihan, pero ang Diyos natin, ang pinakamatalino sa lahat. Amen. Alam niya ang ginagawa niya. Alam niya ang mangyayari sa hinaharap. Kaya kahit hindi pa sinasagot ng Diyos yung panalangin mo, maaring 1 week ka pa lang nananalangin, sabi natin 10 days, sabi natin 1 month, or even 1 year o 10 years, hindi pa man sinasagot ni Lord, mag-commit ka lang sa Kanya. His thoughts are always higher than our thoughts. His ways are always higher than our ways. Just continue to commit to the Lord. Alam niyo po ba mga kapatid, meron po ang onting research na ginawa. Binigyan tayo ng Lord ng kakayahan para mas maging committed, maging matatag at maging committed. Sa ating pong brain, meron pong tinatawag na AMCC. Ang tawag dyan, di ko po nalagay yung picture, sorry, pero may tinatawag po dyan, anterior mid cingulate cortex. AMCC. Anterior mid cingulate cortex. Iba yung context. Anterior mid cingulate cortex. Na ito pong part ng brain natin ang responsible for the willpower ng isang tao. Willpower, ito yung kakayahan na talagang mag-go. At meron pong isang study, parang may mga athletes at mga normal na tao, talagang dinaan sila sa mga obstacles. Yung mga normal na tao, gitna pa lang, umangayaw na. Yung mga athletes, dahil ang AMCC po kasi, either kung malaki o maliit. Pag mas malaki, mas malakas ang willpower. Pag mas maliit, mas mahina. So yung mga athletes, dahil mas malaki yung nila sa pag-aaral, mas malaki yung AMCC nila, mas kaya nila, natatapos nila yung obstacle course. The good news is, mga kapatid, dahil matalino ang ating Panginoon, matalino ang ating Diyos, siya ang pinakamatalino sa lahat. Ang AMCC, it works like a muscle. Diba? Ang muscle, pag na-break, diba? Kunyari, nag-workout ka, diba? Na-break yung mga maliit. Tapos kumain ka ng mga proteins, diba? Isusupply ng proteins yung mga muscle, mas lalaki yung muscle. Mas malakas ka ngayon. Ganon din nag-work yung AMCC. Pag ikaw nahihirapan ka, pero napagtagumpayan mo, mas lumalaki yung AMCC. Kaya pala, pinapadaan tayo ng Diyos sa mga situations, sa mga struggles, para mas lumakas ang willpower, mas maging matatag tayo, mas maging hindi tayo natitinag, at mas maging masipag tayo sa ating paglilingkod. Amen? Matalino ang ating Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Praise God. No? Praise God. At eto po, balik po tayo kay Shadrach, Meshach at Abednego. They are willing to die. Kaya nga sabi nila, Lord, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami maglilingkod sa ibang Diyos. They are willing to die. At alam nyo po, they have, sa story po nila, malayo na po kasi yung agwat nung nangyari kila Moses, sa panahon po nila, wala silang immediate miracle to look back. Ang huling nakita nila, yung Israelites, naging slave. Yung mga bata, mga infants, hinahampas sa pader. Ginawang yelo Di ba? So, wala silang immediate miracle to look back. So kapag ganun po kasi, di ba, kunwari, last Sunday, si Brother Joey nag-deliverance. Meron daw nag-manifest. Ganyan, talaga napatanggap niya Nagkwento siya sa amin, parang gusto ko mag-deliverance ulit. Sabi niya, ang lakas mo di ba? Ganun kapag meron ka na pagtagumpayan, meron kang immediate miracle, ang lakas mo di ba? Sana yan, tara na, ganyan, di ba? Ganun Pero sa kanila po, sa panahon nila, wala silang immediate miracle, to look back. Galing sila sa talo. Unlike si David, si King David, di ba, nung hinarap niya si Goliath, alam niya, natalo niya yung lion, natalo niya yung bear, meron siyang immediate miracle to look back. Kaya ko to. Kahit gaano pa siya kalaki, kaya ko to, liligtas ako ni Lord.
Pero silang tatlo, wala talaga. Pero ano nangyari? Willing silang magpatalo sa Panginoon. Diba? Kahit galing sila sa talo, willing sila magpatalo, pero praise God, no, sila ay pinanalo ng Diyos. Amen. The fourth man in the fire, the Son of God, is standing with them. Praise the Lord. Ito pong story na to, it is not teaching that Christianity is walk in the park. Hindi siya madali lang na parang, sila Shadrach, Meshach, Abednego nga, galing apoy, di namatay. Ikaw nga, hindi siya gano'n, hindi siya walk in the park na kahit anong gawin mo, di ako mamatay, kasama natin ng Diyos. Masayaw ka pa, no? Di ako, ganyan, malulunod. Diba? Dumaan man ako sa apoy, di ako. Di ba? Kasama, hindi, ang Christianity is not walk in the park. Pero, yes, sasamahan ka ni Lord, totoo yun. Pero the Bible is teaching us to have a solid commitment. Have a heart of a servant na kahit anong mangyari, hindi man umayon sa mga gusto mo, dahil servant ka ng Panginoon, patuloy kang maglilingkod sa Kanya. Diba? Dapat ang pananampalataya natin, hindi kayang baliin ng kahit anumang sitwasyon. Amen. Kasi mayroon kang commitment. Lord, magpe-pray pa rin ako, hindi man nasasagot yung ibang mga prayer ko, magpe-pray pa rin ako, sagutin no man o hindi, magpe-pray pa rin ako. Diba? Maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Marami mang humadlang o hindi, maglilingkod pa rin ako. Diba? Pupunta pa rin ako ng church, umulan man o hindi. Diba? Pupunta pa rin ako. Magbibigay pa rin ako sa Panginoon. I-bless man ako, hindi. Magbibigay pa rin ako, Lord. No? Dahil sinabi mo na kailangan maging giver tayo. Hindi, Lord. Gusto ko maging kagaya mo, magbibigay pa rin ako. I-bless mo man ako, hindi. Because our service to God is not about the things we receive, but it is the one whom we are serving. Our service to God is not about the things we receive, but it is the one whom we are serving. Mga kapatid, as I close po, gusto pong ipalala sa atin, marunong po si Lord. Marunong si Lord. Siya nga ang pinakamatalino sa lahat eh. Ibibigay niya pangangailangan mo. Actually, mga kapatid, maraming part sa buhay ko, I believe sa inyo din, hindi mo pa pinapanalangin, binibigay na ni Lord. Diba? Minsan, pero sabi ni Lord, manalangin kayo kasi privilege natin yan. Humingi kayo sa akin. Pero, kung hindi man ibigay yung hinihiling natin, huwag kang magtatampo kay Lord. Huwag kang magagalit kay Lord. Huwag kang tatalikod kay Lord. Kung meron kang gusto man, no, na hindi nangyari, tandaan mo lang yung story nila, Shadrach, Meshach, Abednego. Lord, kahit hindi, maglilingkod ako sa iyo. Papunta ako sa purpose na gusto mo sa akin. Lord, kahit hindi man. Pero si Lord, no, sabi sa 1 Corinthians 15, no, 58, sabi nga doon sa dulo, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Thank you, Lord, no? Kaya patuloy tayo mga kapatid, tayo magpakatatag, huwag patitinag, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Galatians chapter 6 verse 9, alam natin ito. Diba? Let us not become weary of doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if you do not give up. Gusto ko pa mag-end sa isang testimony. Lingid naman po sa lahat, no, sa kaalaman na lahat. Ako po ay nagmumotor. At siyempre, nagmumotor na binabayaran po yan. Di ko po siya na cash, na installment ko pong payment. Dumating po sa time na dahil gusto ko ring makaaluwag din sa aking finances, pinasok ko siya sa isang third-party financing company. So nag-research ako, matagal na ni-research ko talaga, parang totoo ba to, legit ba to? So maraming nag-testimony din na totoo nangyayari. So pinasok ko po siya. Dumating yung isang time na dahil sobrang dami na nilang clients, hindi nila ma-handle, nagsara sila. So ako parang, paano yun? Kasi sila nagbabayad eh. Tapos sa kanila, mas konti na lang babayaran ko, parang ganyan. So dumating sa point, isang buwan, wala pa. Hindi, next month, babayaran namin, sabi nila. Hindi, sige, okay lang, next month daw. 2 buwan, 3 buwan. Pag ganun, hatakin na yung motor. Pumunta na yung maghahatak sa bahay. Wala ako nun sa bahay. Tumawag si mama, bakit daw hatakin na yung motor mo? Di ka ba nagbabayad? Sabi sa akin ni mama. Sabi ko, hindi, nagbabayad
nag-invite ako dun sa financing company. Hatakin na daw. So talagang nagpapanik ako. Hindi ko alam gagawin ko. Wala akong extra budget that time. Times 3 na yun eh. Times 3 na. So kailangan ko magbayad din ng times 3. Praise God, no, may nag-provide. No, pinahiram ako nila mama na talagang nakapagbayad. Pero after nun, nahirapan naman ako kasi syempre kailangan ko din bayaran yon. So, naging doble. Kasi ang pinangkuha ko po dun sa third party financing company, kailangan magbayad daw ng half muna nung SRP ng motor. Eh. So, talagang naging doble. Kasi nung pinangkuha ko din yung half, niloan ko din. So, parang ganyan. Kasi noong una kinocompute ko, sakto lang to, maganda, tama, maayos to, pwede to. Pero nung dumating nung kalagitnaan, nag-intervene si Lord, boom, basa talaga yung kinompute ko talagang zero balance, ganyan. Tapos may loan pa. Dumating po ng mga ilang buwan, sumakit yung ngipin ko. Dito, sabi ko, ayokong pabunot, palangiti ako, pag ngumiti ako, may siwang parang ganyan. Sabi ko, root canal po, root canal. Ang mahal ng root canal treatment. Una, sa taas lang isang kanal lang daw, di magkano lang. Thank you, Lord. Nainggit yung baba, sumakit din. Nainggit yung baba, sumakit din. Tapos 3 yung kanal ng ngipin na yun. So parang, ang sakit na. So mas mahal na. So ang ginawa ko, nag-loan na naman ako. Tapos dumating sa point, ang natitira na lang sa sahod ko, every 15, ilang buwan po ito, halos 2 taon nga rin po ito nangyari, every 15 and 30, ang sahod ko, natitira na lang 500, 300, panggas na lang yun. Parang, pag nagpagas ako, sakto, wala na. Pero thank you Lord, kasi sakto pa din. Nag-open kami ng Bible study nila, JM. Mga estudyante, kailangan mag-chicherya. Hatiin ko tong gas ko para sa kanila, parang ganyan. Kahit 100 na lang. May parking pa. Sa mall kami. Minsan, nagpa-park na lang ako sa Jollibee para walang bayad sa labas ng Pero, sabi ko, hindi Lord, magpapatuloy ako sa'yo. Tapos nag-commit din before po kasi mangyari yung natigil yung third party financing company. Nagsabi ako kay Lord, magko-commit ako sa aking pagbibigay, sa aking tithes, offering, honoring. Magko-commit ako, Lord, ito po yung bibigay ko. Tapos yun yung nangyari. Meron dumating din sa point, dahil onti na lang natitira, sabi ko, pwede kayang bawasan, Lord? Parang, okay, onti lang naman babawasan ko, pero sabi ng puso ko, hindi pwede, nag-commit ka kailangan gawin mo yan. Sabi ko, sige Lord, ilalabang kita, ilalabang ko yung pagbibigay ko. Alam ko, in the end, tuturuan mo ako. So natuto po ako sa aking finances, naging mas masinop po ako. Talagang mas alam ko yung kahalagahan, no? Siguro kung hindi nangyari yun, basta bigay lang parang lang ako, basta lang maggastos lang ako. Pero tinuruan ako ng Panginoon. After 3 years, praise the Lord, natapos ko po lahat. In 3 years po, letong May, praise God, natapos na po lahat ng mga utang, natapos na po lahat ng mga bayarin. Praise God, natapos lahat. Eto pa mga kapatid, nung natapos lahat, yun nga, tinuruan ako ng Lord, mas maging matalino sa usaping pera, tinuruan din ako ng Lord sa kahalagahan ng pagbibigay. Praise God, talagang inilabang ko, hindi po ako nagtataas ng bangko, pero gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon kasi tinuruan niya ako. Talagang mas maging committed pa, lalo na in terms of finances. After that, ito pong May, itong June, naglabas ng memo yung boss namin. Nagkaroon ng increase ng salary ko, 2K. Thank you Lord. Tapos na akong sa mga utak ko, nagkaroon ako ng increase. Thank you Lord. After doon, naglabas ulit ng memo. Magkakaroon tayo mid-year bonus, performance. Lord! Bigay, Thank you Lord. So praise God kasi napakabuti ng ating Panginoon. Eto pa, hindi lang ako magkakaroon ng mid-year bonus, nasama din ako sa business nila Brother Joro. So praise God, dumadami din yung mga customers. So thank you Lord. Kapag ikaw naging matapat, ikaw nagpatuloy, si Lord matapat din. Hindi ka naman niya papabayaan Alam naman natin na hindi tayo papabayaan ng Diyos. No? Pero dapat ang puso natin kagaya ng tatlo, Lord, kahit hindi, magko-commit pa rin ako. Si Lord matapat, sasamahan ka niya. Amen. So, palakpakan po natin ang ating Diyos.